Hello FCC, magandang hapon po sa ating lahat. Bilang panimula, binabati ko po kayo sa inyong mga tahanan, kayong mga nakatutok sa cellphone, sa laptop, o kung kayo man ay nakakonect sa TV. Sama-sama po natin tunghayan kung ano po yung ating nakalaang programa ngayong araw. So, today is Good Friday and alam naman po natin na kapag Holy Week, ang ating simbahan ay mayroong mga ganitong programa. Tayo po ay nagsasagawa ng paggunita sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. At syempre, alam natin na sa ikatlong araw, at yan po ay sa Sunday, pagdiriwang naman natin ang kanyang pagkabuhay. So sama-sama rin po tayo noon sa araw na yon. Nakakalungkot dahil itong pandemic called COVID-19, itong virus na to, well, hindi na natin pag-uusapan yan. Well, syempre kailangan pa rin natin tutukan dahil ito nga ay napakalaking effect sa ating pong mga kapatiran, sa ating pong kababayan, lalo na sa nangyayari sa ating bansa ngayon. So alam naman natin na ang bawat isa sa atin nakatutok sa mga balita, sa Facebook man yan lumabas or sa TV, o kung ano man yan man ay nakakalungkot lang, napakaraming fake news na lumalabas. So hindi natin palalawigin pa ang tungkol dyan sa issue na yan. Tayo po ay mag-focus sa ngayon sa gawain natin sa Panginoon. So mga kapatid, this afternoon sama-sama po tayong manood at makinig sa mga mensaheng inihain ng ating mga butihing pastor. Well, of course, ito ay patungkol sa mga huling salita na sinambit ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nandun sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, bago po man siya umuwi sa piling na ating Diyos Ama. So ano nga ba yung mga salitang yon? Watch out na lang po tayo para sa mga message na yan. But before we hear those words, samahan niyo muna ako na magkaroon ng maiksing panalangin sa ating Panginoon. Ama naming nasa kaitaas-taasan, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito sa inyong harapan, Panginoon, upang magbigay papuri, Panginoon, magbigay pasasalamat, papuri sa pamamagitan ng pag-aawitan at pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, ay mapagbulay-bulayan po natin ito, Panginoon. Pasasalamat dahil po sa inyong pagkamatay. Ito po ang naging dahilan upang kami po ay maligtas, Panginoon. Kayo po ay kami po ay inyong tinubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay malugod na nagpapasalamat sa lahat ng bagay na yan, Panginoon. So, amin pong ibinabalik ang lahat na may matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo po ay mag-aawitan. Tayo po ay aawit na makisabay po kayo sa akin. You were forsaken, I'm accepted, you were condemned, and I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven, because you were forsaken, I'm accepted, you were condemned, and I'm alive and well, your spirit is within.
you were forsaken, unaccepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you're my king to die for me? Oh, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King, Jesus. You are my King, Jesus. You are my King, Jesus. You are my King. Amazing love, how can it be that you're my King would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Oh, amazing love, how can it be that you're my King to die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son. God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son. Lord is the Lamb
so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son. God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, into whiter than snow, His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin to break, there's no pain to bear. The cross declares it is done, and there's no shame to fear that His love won't heal. Forever the victory is won. He has broken the chains, He has conquered the grave. His grace changes everything. By the power of His blood, we are
It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin to break. There's no pain to give. The cross declares it is done. There's no shame to feel that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin. There's no sin to break. There's no pain to give. The cross declares it is done. There's no shame to feel that His love won't heal. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Hello, good afternoon po sa lahat. Ako po si Jason, isa po sa mga preacher ng FCC. Kamusta po kayo? Meron po tayong pandemic ngayon. Sana naman okay naman po tayo lahat. Nakakakain naman tayo ng tama. Wala tayong mga trabaho ngayon dahil lockdown. Ang iba sa atin, walang kita. Pero sana, alam naman natin na nandiyan ang Diyos, provide siya at meron din mga kapatiran na tumutulong talaga. So maraming salamat po. Bago po tayo magsimula, ngayon po ay tinatawag nilang Good Friday. Ito daw po yung time kung kailan po pinako ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, kami po ay naghanda ng isang video kung saan po makikita po natin yung tinatawag na 7 last words of our Lord. Ako po yung unang magsasalita. Kasama ko po si Pastor Ludrick at saka si Pastor Fred. Mamaya po sunod po sila. Ako po yung unang tatlo dun sa unang mga tatlong talata na unang binanggit ni Panginoong Jesucristo. So bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat o Lord sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat, Lord, na binibigay niyong patuloy sa amin, Lord, sa kabila ng kalamidad po, Panginoon, sa kabila ng pandemic na ito po, Panginoon, sa kabila ng kagutuman, Lord, kung ano man pong mga problemang dumarating sa amin, Lord, yung mga may sakit, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil patuloy pa rin po kayo nagpapagaling, Lord. Maraming gumagaling, Lord. Marami rin po namamatay at nakakalungkot po, Lord. Ngunit kung oras naman po nila, Lord, at yun po yung plano niya sa buhay nila po na wala po kami magagawa, Panginoon. Lord, please guide us, Lord. Give us wisdom, Lord. Paano po namin matatagalan ito po, Panginoon, pandemic na to, Lord God. At nawa, Panginoon, ay gamitin niyo po ang pagkakristyano namin, Lord. Hindi lang, Lord, sa pananalangin po, Panginoon, kundi sa pag-abot, Lord, sa mga kapatiran namin, Panginoon. Lord, sa hapong ito, Lord God, nawa, Panginoon, ay
makita po namin, Lord, kung ano po yung mensahe niyo po, Lord, sa huling 7 salita po, Panginoon, na inyong sinabi po, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa lahat. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ma'am. Simula po tayo. Para po sa unang salita ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ang sabi niya, Luke 23:34, makibukas po kayo ng Bible sa akin. Sabi po niya, Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Amen. Diyos po ang magpala sa kanya. Yan po ang unang salita na kanyang sinabi. Sabi po, ito po yung unang talata na ating paghihimay-himayin po. So, kung makikita nyo po sa talata na yan, dito po natin makikita yung talagang best illustration kung gaano po ka-forgiving si Jesus Christ. Ang ating Panginoong Hesukristo. Kung makikita nyo po, pinakita niya po talaga yung sinasabi niya na, sabi po, I tell you the truth, love your enemies and pray for those who persecute you. Di ba po? Parang napaka-irrational po. Hindi natin kaya kung sa atin po, kung tao tayo, hindi po natin kayang gawin yan o hindi natin malang, siguro mahirap para sa atin na ipanalangin yung, biruin mo, yun yung nagpahirap sa kanya tapos ipapanalangin pa niya. Papanalangin niya na patawarin sila dahil hindi nga ba nila alam kung anong ginagawa nila? Hindi nila alam na Diyos yung pinapako nila. Kaya hiningin ng tawad ng Panginoon Diyos para dun sa mga tao na yun. Makikita natin, nasa death row na po ito nasa death row na ang ating Panginoong Hesukristo. Napaka-irrational po talaga para sa atin. Dahil bilang tao po, makita po natin ngayon po ngayon pandemic, nakikita lang po natin yung taong gumagawa ng masama. Halimbawa po, yung sa relief goods, marami po sa ating nabigyan ng relief goods. Sana po nabigyan na po kayo. Dito nabigyan naman po kami kahit paano. Merong mga nakikita po akong post sa social media na parang may galit sila dun sa taong mga nag-repack. Kasi daw po, yung iba daw po, nagkukulang. Nagkukulang po. So, makikita po natin dun na mahirap po talaga na alam natin na ginawan ka ng masama o kung may ginawa man sa'yo, hindi naman siguro, hindi ko alam kung hindi naman natin alam kung talagang binabawasan nila o kung ano man o kung ano man yung nirereklamo nung nagreklamo. Pero, napakahirap po para sa atin na tao na ipanalangin yung tao na alam naman natin o pinaghihinalaan natin na may ginawang masama sa atin. Pero po sa Panginoon, pinakita niya po yun. Pinakita niya po dun sa ginawa niya po na pananalangin para dun sa mga tao na pumapersecute sa Kanya. At yun po dapat ang gayahin natin. Hindi po dapat maging maging mapanalangin po. Matuto po tayo magpatawad. Sabi po ni Pedro dati, ilang beses ko ba pwedeng patawarin yung mga tao nagkasala sa akin? Sabi po ng Panginoon, I say to you, 70 times 7 times, sabi daw po. Ganun po kadami. Ganun po karami dapat na patawarin natin. So, pinakita po ng Panginoong Hesukristo na hindi lang sa salita po siya ganun. Kundi, kaya po niyang gawin yun. Kaya niya magpatawad. Yun po yung binibigay sa atin na message po nung una po niyang sinabing talata. Kaya po kaya natin yun? Kaya po kaya nating panalangin yung mga taong pumipersecute sa atin? Alam ko po mahirap, pero we are not to imitate anyone but Christ. Siya lang po dapat talaga ang imitate natin. So, gagayahin po talaga natin dapat kung ano po yung ginagawa niya. Kung nagpapatawad siya, magpatawad tayo. Mahirap naman po na pinatawad niya tayo, pero hindi tayo nagpapatawad sa kapwa natin. Ewan ko lang po kung masasabi natin na talagang pinatawad na tayo ng Diyos kasi hindi pa natin naranasan, kasi hindi natin mapasa Ganun po yun. So, yun po yung number 1. Number 2 po, sabi po, I tell you the truth, today you will be with me
in paradise. Napakaganda po no. Luke 23:43. Ito na siguro yung inaantay natin lahat marinig. Ngayon ay isasama kita sa paraiso. Ito po yung pinagmumula ng pag-asa natin sa Panginoon. Isang pangako na galing mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Ito na yung sinasabi kung paano ba naging magandang bagay yung mga pangit na bagay. Ito po yun. Sabi po ng isang author, ng isang preacher po, sabi po niya, the death of God is the worst thing in history, resulting on the best thing in history. Ito daw po yung pinakamasama nangyari sa history, pero nagdulot ng pinakamabuting nangyari sa history. Bakit po? Kasi po dun sa kamatayan niya po, nung muling pagkabuhay niya po, dun po tayo nagkaroon ng pag-asa na tayo rin po muling mabubuhay. Meron po tayong pangalawang buhay. Saan po? Sa heaven po. Sa paraiso. Okay, 3 bagay po ang bibigay ko ngayong hapon na ito. Number 1 po, I tell you the truth. I tell you the truth. Alam naman po natin na ang Diyos ang katotohanan at ang buhay. Ang Diyos ang daan ng katotohanan at ang buhay. Dito makikita natin talagang siniguro niya sa atin. Pwede naman hindi na sabihin na I tell you the truth. Pwede naman sabihin niya diretso. Pero sinabi po niya, I tell you the truth. Gusto niyang malaman mo, gusto niyang malaman natin na talagang katotohanan yun. Walang kaduda-duda. Gusto niya magkaroon tayo ng security sa buhay natin na isasama kita sa paraiso. Totoo, anak, totoo. Hindi to joke. Hindi to biruan. Hindi kita binobola. Sabi po niya, I tell you the truth. Siguro kung tayo tatanong pa natin, ba't kailangan mo sabihin, Lord? Eh, alam naman natin na totoo naman yan eh. Galing naman sa iyan eh. Pero dito, makikita talaga natin na sigurado yan. Sabi sa atin, anak, sigurado yan. Walang papalya dyan. Talagang pag sinabi kong I tell you the truth, totoo yan, mangyayari yan. Yun po yung una. Number 1, I tell you the truth. Number 2 po, today. Ngayon din. Ngayon na. Sabi po sa 2 Corinthians, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinaklolohan kita. Ngayon na ang panahong nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. Ngayon po ang araw ng pagliligtas. Oras na sumampalataya ka sa Panginoon Diyos, Panginoong Hesukristo, hindi ka po niya bukas ililigtas. Ngayon din po. Yun po yung nasabi niya dun sa tao sa cross. Dun sa isa na sabi sa kanya na kung mapupunta ka man sa Inkarian, isama mo ko. Please remember me, sabi niya. Pero anong sabi ng isa? Yung isa challenge pa niya si Lord. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tawagin mo yung mga kawal at iligtas mo yung sarili at isama mo rin kami. Pero ang sabi nitong isang to, yung tao na nakikita niya na deserve niya talaga yung cross. Nakikita niya kung gaano siya kasalanan, kung bakit siya nakapako. Handa na siya mamatay. Pero sa kanya, walang issue. Would you remember me? Sabi niya, would you remember me? Walang sapilitan. Pero nakita ng Diyos yung puso niya. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya? Ngayon din. Ngayon din. Hindi bukas. Hindi mamaya. Kundi ngayon din. Yun po yung pangalawa sa pinakamahalaga sa sinabi ng Panginoong Jesucristo rito. Ngayon din. Hindi bukas ang kaligtasan, kaibigan. Sumampalataya ka ngayon, ligtas ka. Yan ang sabi ng Panginoon. At sabi sa una, yan ang katotohanan. Number 3. Number 1, I tell you the truth. Number 2, today. Number 3, you will be with me in paradise. It's the greatest thing siguro na as a believer na maririnig sa ating Panginoong Jesucristo. Siguro yung iba nagdarasal na matapos na ang COVID, para bumalik na tayo sa tama, bumalik na sa trabaho. Siguro yung iba, sabihin na natin wag magutom. Yun siguro yung gustong bumalik ng iba. Pero sa atin na Kristiyano, bukod doon, ito yung
pinakamagandang marinig sa ating Panginoong Hesukristo. Nasunduin na niya tayo rito at sabihin niya, you will be with me in paradise. Take note po, you will be with me. Ibig mong sabihin, hindi niya po tayo dadalhin doon at pababayaan. Kasama po niya tayo. Sasamahan po niya tayo. Nandun po siya. Nandun po siya. Meron ba sa atin ngayon sobrang hirap nang nagdarasal kay Lord, kunin mo na ako. Di ba ganun yung kadalasan nangyayari? Ito na yun, ito na yung inaantay niya. Sabi, you will be with me in paradise. At kailan yun mangyayari? Sabi ng Panginoon, today. Pag nanampalataya ka sa Panginoon, you will be with Him in paradise. Nandun ka na. Nandun na, nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Wala nang question about it. Basta, sabi nga ni James, kung yung pananampalataya mo hindi patay. Pananampalatayang totoo, hindi patay. So, ayun po. Napakagandang pangako po ng ating Panginoong Hesukristo at hindi po dapat natin ipasawalang bahala o mas titignan pa yung magagandang bagay. Sabi ko po doon sa dati kong preaching, meron pa pong mas magandang mga bagay. Sabi nga po sa Korinto, hindi pa po nakikita ng mga mata. Hindi pa na dahil ganun po kaganda yun. At hindi po natin deserve dito sa mundo bilang makasalanan na tao para makita pa po yun. Kundi pag na-regenerate na po tayo kasama ng Panginoon, makikita po natin yan lahat. Magiging glorified body po. Nandun na po yung bibigyan na tayo ng Panginoon na makita yung mga bagay na yun na hinanda niya para sa atin. Ngayon po hindi natin makikita yung sinasabing silid o kung ano man yun, maraming silid, ginto. Pero once na bumalik na po siya, magkikita-kita po tayo. Makikita po natin yung paraiso na sinasabi ng Panginoon natin. At number 3 po na talata, ito na po yung panghuli ko. John 19:26 to 27, makibukas po kayo sa akin. Sana po may Bible sila sa bahay. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her into his house. Makikita po natin dyan yung pagkayuman ng ating Panginoong Hesukristo na hanggang sa huling sandali is inaalala pa rin niya yung earthly mother niya. Bakit nga ba woman? Sabi nung, according to a manual Greek lexicon of the New Testament by G. Abbott Smith, sabi po dyan, woman is a term of respect and endearment. Ibig po sabihin, may compassion and love po yun, yung pagtawag na woman. And sabi po, dun sa ibang mga definition, sabi po, it is a respectful form of address. So, woman, hindi niya binastos yung si Mary, hindi niya binastos. Sabi niya, woman. Sa sign of respect pa rin po. Meron pa rin pong ganun. Sa mga naunang talata, kung napapansin natin, nawala si Joseph sa